Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Nagpabalik-balik ang tingin ni Karen kay Myla at Ashley na parehong magulo ang buhok. Nagmamadaling lumapit si Myla para magsumbong. Karen, si Ashley ang may pakana ng lahat. Siya ang naglagay ng asin sa kape ni Mr. Sales. Nagsalubong ang kilay ni Karen. Ano? Totoo ba yun, Ashley? Bakit mo yun ginawa? Hindi mo ba alam kung gaano ka-importante sa amin ang taong yun? Nilapitan niya si Ashley, ngunit hindi man lang ito natinag sa kinatatayuan. Dahil gusto kong gantihan si Myla sa pagsusumbong niya sa'yo. Gantihan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nandahil sa abnormal mo pag-iisip, sinira mo ang kape na para sa business partner ng kumpanya. Hayop ka talaga, Ashley. Walang iya ka. Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ashley. Ngunit hindi ito nagpatalo at ginantihan din siya ng isa. Dahil sa sobrang panggagalaiti sa galit ay muling lumapat ang kamay ni Karen sa magkabilang pisngi ni Ashley. Nang akmang susugod ulit ito ay mabilis itong sinakal ni Myla, dahilan para panandalian itong hindi makahinga. Sige, lumaban ka pa. Napakawalang yamo. Saan bang planeta ka galing? Sa oras na saktan mo ulit ang kaibigan ko, puputulan na kita ng dila. Bulyaw ni Myla kay Ashley. Hype ka, Myla, bitawan mo ko. Pinagmasdan ni Karen si Ashley at nang may mapansin siyang hindi maganda, ay niyayanan niya si Myla na iwan na ito. Bitawan mo na yan, Myla. At ikaw, Ashley, bumalik ka na sa table mo. Sa oras na magkamali ka pa ulit, hindi lang kita dito papalayasin, kundi pati na rin sa pamamahay ko. Mariing banta niya. Myla, sumunod ka na sa akin. May importante tayong pag-uusapan. Kinabukasan ay hindi pumasok si Karen dahil sa appointment niya sa kanyang OB. Tinawagan niya si Myla para ibili ng mga kailangan sa trabaho. Hello, Myla? Ang tagal mo naman sumagot. Kanina pa kita tinatawagan. Sorry, medyo busy lang ako. Nakaligtaan ko ang cellphone ko. No problem, Myla. Hindi ako makakapasok ngayon dahil may appointment ako sa OB. Basta ang bilin ko sa'yo, huwag mong kalilimutan. Sige, Karen, ako nang bahala sa lahat. Tinungo ni Karen si Tristan para sabihin ang tungkol doon. Tristan, hindi ako makakapasok ngayon, pero idaan mo muna ko sa ospital. Ako nang bahalang umuwi. Magpapasundo na lang ako sa driver. Ayoko na rin mag-drive lalo't malaki na ang tiyan ko. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para iparinig iyon kay Ashley. Nahuli pa niya itong umiti na sabihin niyang hindi siya makakapasok. Walang problema, basta umuwi ka agad galing ospital para makapagpahinga ka. Saad nito. Huwag mong gagalawin ang files na nasa table. Ako nang bahala bukas. Narinig ni Ashley ang pinag-usapan ng dalawa. Nang makitang paalis na ang mga ito ay lumawak ang kanyang ngiti at napatalon pa sa sobrang tuwa. Walang mangingialam sa gagawin niya dahil wala si Karen. Yes, huwag kang pumasok para pabor sa akin. Namimiss ko na ang asawa mo. Hinahanap-hanap ko ang kanyang mga halik. Ang tanga mo, Karen. Mag-enjoy ka lang sa pang-insulto mo sa akin dahil hindi mo rin ako mapipigilan sa pang-aakit sa asawa mo. Kay Tristan ako babawi. Pumalaho pa siya ng tawa sa sobrang excitement na nararamdaman dahil sa kanyang mga plano. Tinawag na ni Ashley ang driver para magpahatid sa opisina. Excited siyang makita si Tristan. Nag-spray muna siya ng pabango at mouth freshener. Kailangan niyang paghandaan ang mga plano. Pagdating doon ay nakita niya si Myla na nagmamadaling pumasok sa opisina ni Tristan habang dala ang tinimplang kape at mabilis ding umalis para bumalik sa pwesto. Nang masigurong wala na ito ay dali-dali siyang pumasok sa nakabukas na pinto. Myla, bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba?
Tanong ni Tristan dahil sa pag-aakalang si Myla ang pumasok sa loob. Miss na kita, Kuya Tristan. I'm sure na miss mo na rin ako. Nilak agad ni Ashley ang pinto saka naglakad papalapit sa table ni Tristan. Nabigla si Tristan kaya mabilis itong napatayo at tinungo ang pinto. Natigilan lamang ito nang isa-isang tanggalin ni Ashley ang kanyang damit hanggang sa wala nang natira kahit isa. Napaiwas ito ng tingin dahil sa ginawa ni Ashley. Kuya Tristan, wag mo akong iwasan. Miss na kita. Hindi mo ba namimiss ang katawan ko? Nanunuksong tanong ni Ashley. Alam ni Tristan ang kanyang plano kaya hindi man lang siya nito magawang tingnan. Lumapit pa siya para tuksuhin ito sa pamamagitan ng paghawak sa pantalon nito. Napapiksi siya dahil sa ginawa ni Ashley. Bitawan mo ko. Wala ka na bang natitirang kahihiyan sa sarili mo? Mahal ko si Karen, kaya kahit na anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay sa plano mo. Nandidiring sigaw niya. Kung hindi mo ko pagbibigyan ngayon, ipapasa ko kay Karen ang video natin no isang araw. Pagbabanta ni Ashley. Kaya mo bang mawalan ng anak? Kapag nalaman ni Karen ang lahat, sigurado akong iiwan ka niya. Baka ilayo niya ang anak mo o kaya naman ay magpakamatay ang asawa mo dahil sa sobrang sakit. Mamili ka, Kuya Tristan. Bakit mo ba ito ginagawa? Walang masamang ginawa sa iyo si Karen. Kaya bakit ganito ang igaganti mo sa kanya? Tigilan mo na ako, Ashley. Lumabas ka na sa opisina ko. Sige, lalabas ako. Mas pipiliin mong mawala sa iyo ang mag-ina mo kaysa pagbigyan ako? Mahal kita, Tristan. Ito lang naman ang gusto ko. Mananahimik ako. Wala akong pagsasabihan basta't pagbigyan mo lang ako. Muling lumapit si Ashley kay Tristan at dahan-dahang hinubad ang pantalon nito. Lumuhod siya hanggang sa magkapantay na sila nang hinahanap niyang parte ng katawan ng lalaki. Hindi na siya nagpapigil pa. Marahan niyang hinaplos iyon at dinala papasok sa kanyang mainit at basang bibig. Ngunit hindi rin nagtagal ay narinig na nila ang malakas na pagbukas ng pinto, kasunod ang pagpasok ni Karen at Myla na pawang nandidiri sa kanilang naabutan. Napaatras si Karen dahil sa nasaksihan. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Anong ibig sabihin nito, Tristan? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa asawa. Ang baboy nyo, nakakadiri kayo, mga walang hiya! Sigaw niya at halos manghina siya dahil sa kirot na gumuhit sa kanyang dibdib. Karen, magpapaliwanag ako. Wala akong kasalanan. Inipit lang ako ni Ashley. Karen, makinig ka sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang lokohin. Sinubukan pa nitong lumapit sa kanya ngunit labis ang pagkamuhi niya para sa asawa. No, wag mo akong hawakan. Lumipat ang tingin niya kay Ashley, nagmamadaling nagbihis at walang pag-aaninlangang hinablot ang buhok nito. Binigyan nito na magkabilang sampal, saka marahas na pinagkakalmot sa mukha. Napakawalang hiya mo, Ashley. Pinatira kita sa pamamahay ko, pero ito pa ang gaganti mo sa akin? Napakababoy mo. Asawa ko yan. Hindi ka man lang ba na konsensya na buntis ako at malapit na akong manganak? Sunod-sunod niyang sigaw na puno ng galit at pagkamuhi para kay Ashley. Halos patayin niya ito bilang ganti sa sakit na ibinigay nito sa kanya. Pinagsasampal niya ito habang walang palyan tumutulo ang kanyang luha. Pumagit na sa kanila si Tristan dahil sa takot na baka mapaano si Karen, ngunit sinampal niya lang ito ng 2 beses. Huwag mo kong harangan, Tristan. Umalis ka sa harapan ko. Kailan niyo pa ako niloloko? Pumapasok ka ba sa kwarto ni Ashley tuwing natutulog ako? Mga walang hiya kayo. Walang tigil sa paghagulhol si Karen. Halos madurog ang puso ni Tristan dahil alam niyang labis na nasasaktan ang kanyang asawa. Karen, mahal ko ang asawa mo. Nagawa ko lang naman ito dahil sa pagmamahal ko sa kanya. At ginusto niya rin naman ang nangyari. Sigaw ni Ashley na agad namang kinontra ni Tristan. Shut up, Ashley. Alam mong hindi totoo yan. Napakasama mo. Sigaw nito at muling bumaling sa asawa. Karen, please. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ikaw lang ang mahal ko. Pinikot niya lang ako. Maniwala ka naman sa akin, please.
Pinikot? Nakapikit pa ang mga mata mo habang kinakain ka ng babaeng yan tapos pinikot? At ikaw, Ashley, hindi ka man lang ba nahihiya? Mas pinairal mo ang kakatihan mo kaysa tumanaw ng utang na loob sa amin ng nanay ko. Marahas itong kinaladkad ni Karen palabas ng opisina. Hila-hila niya ang buhok nito at kahit anong pagpumiglas ang gawin nito ay walang nangyayari dahil sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Nagsilabasan ng mga tao sa opisina nang marinig ang kaguluhan. Nakasunod lang sa kanila si Myla at Tristan na walang magawa. Karen, baka mapano ka? Buntis ka pa naman. Nag-aalalang sambit ni Myla sa kaibigan. Pagkuwan ay bumaling ito kay Tristan. Bakit niyo sinaktan ng kaibigan ko? Sobrang disappointed ako sa inyo, Sir Tristan. Puno ng pait na tinitigan ni Karen si Tristan na umiiyak din katulad niya. Sinubukan nitong lumapit pero agad siyang umatras dahil sa pandidiring nararamdaman. Awang-awa si Tristan sa asawa, ngunit ayaw nitong magpahawak sa kanya. Karen, please, hayaan mo kong yakapin ka. Gusto kitang mayakap. Gusto kong sabihin na hindi ako nagkasala sa'yo. Ginamit lang ako ni Ashley. Maniwala ka sa akin. Huwag kang magalit sa akin, please. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo ni Tristan, ngunit hindi ito nagpatinag. No, wag mo kong hahawakan. Ang baboy niyong dalawa. Ang sakit na ginawa niyo, Tristan. Hindi na nakayanan pa ni Karen ang panlulokong ginawa sa kanya at tumakbo na siya palabas ng gusali. Sinubukan pa siyang habulin ni Tristan, ngunit mabilis siyang pumara ng taxi at walang lingon-lingong sumakay sa loob. Samantala, sobrang panggigigil ang nararamdaman ni Myla kay Ashley. Nilapitan niya ito at malakas na pinagsasampal sa mukha. Pare yan sa kamanyakan mo at ginawa mo sa boss ko. Mas mabaho ko pa sa tubig ng kanal. Kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko, humanda ka sa akin. Sigaw niya, ngunit nginisian lang siya nito. Wala akong pakialam sa iyo, Myla. Mahal ko si Tristan at gagawin ko ang lahat para maangkin siya. Ito na ang simula, kaya humanda ka. Sa kabila ng mga pasa at sugat sa katawan sa mukha ni Ashley, ay nandoon pa rin ang tapang nito para makipagsagutan sa kanya. Ang kapal na mukha mo. Hindi na mangyayari yan dahil simula ngayon ay hindi ka na makakatapak pa rito. Tinawag niya ang guard na agad naman lumapit sa kanila. Guard, palabasin niyo ang babae na yan. Huwag na huwag ninyong papapasukin ang babaeng yan dito. Nagmamatigas pa rin si Ashley kahit na hinihila na ito ng guard palabas, kaya marahas itong sinipa ni Myla, dahilan para mapasubsob ito sa sahig. Hinubad ng co-worker niya ang kanilang mga sapatos at sabay-sabay na pinagbabato iyon kay Ashley. Lumayas ka rito. Sa takot ni Ashley ay dali-dali siyang kumaripas ng takbo palabas. Naabutan ni Karen ang kanyang nanay at tatay na nag-uusap sa sala. Hindi maipinta ang mukha ni Karen dahil sa dami ng luha na tumutulo mula sa kanyang mata. Namamaga ang mata at namumula ang ilong dahil sa kakaiyak. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Gulat na tanong ni Nanay Divina. Nay, tinatanong niyo po ako? Kasalanan niyo ang lahat dahil pumayag kayo na tumira sila rito. Karen, ano ba nangyayari? Bakit ka nagkakaganyan? Akala ko ba okay na tayo na dito tumira ang tatay at kapatid mo? Hindi ko siya kapatid. Paano niyo pinalaki si Ashley ng ganon? Isa siyang ahas. Karen, anong ginawa sa'yo ni Ashley? Tanong ng tatay niya. Tinatanong niyo ako? Sinaktan niyo kami ni nanay para sa babae niyo. Sinaktan mo si nanay at iniwan mo ko ng 2 taon pa lamang ako. Wala akong matawag na tatay at nasanay na ako na kami lang dalawa ni nanay na magkasama. Dinurog mo ang puso ni nanay, lalo na ako. Puno ng galit na tura ni Karen sa kanyang ama. Sa tuwing inaaway ako sa school at sinasabihan na wala akong tatay, wala akong magawa kundi ang umiyak. Pero ni minsan, hindi ako nagsumbong kay nanay dahil ayoko siyang masaktan at ayoko mag-alala siya sa akin. Lumipat ang tingin niya kay Nanay Divina. Pero bakit ang bilis niyo silang mapatawad, Nay? Sariwa pa rin ang sugat sa puso ko.
Hindi siya matigil sa pag-iyak habang sinusumbatan ang kanyang nanay. Anak, ano bang problema mo? Tatay mo pa rin siya. Kailangan nating magpatawad. Galit na tura nito. Sinabi na niya sa akin ang lahat. Gusto niyang bumalik sa atin noon pero natatakot siya. Anak, sana mapatawad mo na ang tatay mo. Nay, hindi mo ba alam na ako nagbabayad ng kasalanang ginawa ni tatay? May nangyari kay Ashley at Tristan. Kitang-kita ko kung gaano sila kababoy. Inakit ni Ashley ang asawa ko, Nay. Ano bang binibintang mo sa kapatid mo? Hindi yun magagawa ni Ashley sa'yo. Ano ka ba? Kung ayaw mo sa kanila, sabihin mo. Huwag kang gumawa ng kwento. Saglit siyang natigilan habang nakatitig lamang kay Nanay Divina. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito sa kanya. Ganun po ba? Hindi niyo ko paniniwalaan? Halos manghina siya dahil sa mga nangyayari. Ang sakit-sakit, Nay. Ang akala ko may isang pamilya pa ako na yayakap sa akin ngayon. Wala kayong pinagkaiba kay tatay. Nasasaktan ako pero hindi ko inaakala na nalaso na ng taong yan ang isip mo. Sinampal ni Divina si Karen. Nagulat si Joaquin sa ginawa nito dahil alam nito na nagsasabi ng totoo si Karen. Sobrang nadudurog ang puso nitong makita ang sariling anak na nagdurusa dahil sa ginagawa ni Ashley. Divina, bakit mo sinasaktan ang anak natin? Dahil bastos ang bunganga niya, Joaquin. Pasensya ka na kung hindi ko siya naturuan na magandang asal. Ako na ang humihingi ng tawad. Sapo-sapo ni Karen ang pisngi niyang namumula dahil sa lakas ng sampal ng kanyang ina. Ngunit wala siyang maramdaman na sakit sa parteng iyon dahil naroon sa puso niya ang totoong sakit na hindi niya inaakalang mararanasan niya. Seryoso po ba kayo sa sinabi niyo? Hindi ko inaasahan na ang kaisa-isa kong pamilya ay iiwan din pala ko sa ere. Hindi kayo naniniwala sa akin? Kanino ka maniniwala? Kay Ashley ba na ngayon mo lang nakilala? Samantalang ako ang kasama mo mula pa nung sanggol ako. Ako ang karami mo sa lahat. Pero bakit pinili mo ko saktan? Karen, hindi kita pinalaking ganyan na mahilig gumawa ng kwento. Hindi magagawa ng kapatid mo yan. Kaya nga, Nay, hindi mo ako pinalaki kagaya ng iniisip nyo. At ikaw ang mas higit na nakakakilala sa akin. Narinig ni Tristan ang lahat ng pinag-uusapan nila. Lalong-lalo na ang mga binitawang salita ni Nanay Divina sa sarili nitong anak. Durog na durog ang puso niya para sa asawa dahil wala man lang ni isang nagpagaan ng loob nito sa kabila ng sakit na nararamdaman nito. Pati ang sariling nanay ay piniling paniwalaan ng kasinungalingan. Nabilog na ni Ashley ang ulo ni Nanay Divina. Patakbong lumapit ang kararating lang na si Ashley kay Divina. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kamarahan tinapik-tapik sa likod. Anak, tama na. Huwag ka nang umiyak. Alam kong hindi mo magagawa yan sa ate mo, diba? Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa ni Karen sa'yo. Pagpapatahan ni Divina. Nanay, napakasama po ni Ate Karen. Sinaktan niya po ako. Ang dami kong pasa sa mukha. Pinagbintangan niya ako na inaas ko si Kuya Tristan. Hindi ko po magagawa yun, Nay. Harap-harapang pagsisinungaling nito. Nagpupuyos sa galit si Divina dahil sa mga narinig nito. Nay, ako po ang anak ninyo. Mas kailangan ko kayo. Pero bakit mas pinili mo yakapin at kampihan ang hindi nyo naman kadugo? Ako ang biktima. Yakapin nyo naman ako, please. Napahawak si Karen sa dibdib dahil sa paninikip nito, dulot ng mga nangyayari. Hindi niya malaman kung saan pa ilulugar ang sakit at hinagpis na bumabalot sa kanya ngayon. Sinungaling ka, Karen. Mula ngayon, ayaw na kitang makita. Aalis na lang kami kung ayaw mo silang makita. Hindi mo kailangang gumawa ng malaswang kwento. Galit na sigaw nito, ngunit agad ring natigilan nang biglang sumulpot si Tristan at nagsalita. Nay Divina, napakasama ninyo. Paano nyo nagawa ito sa asawa ko? Hindi ko man lang siya mayakap ngayon para paganin ang kanyang kalooban
dahil nanidiri siya sa akin. Walang kakampi ang anak ninyo. Ikaw lang ang karamay niya mula pagkabata at wala siyang ibang hinangad kundi ang mabigyan kayo ng magandang buhay. Naluluhang saad ni Tristan. Ngayon niya kayo higit na kailangan dahil nasaktan ko siya. Pinagpalit niyo ang sarili niyong anak sa hindi niyo kadugo, sa babaeng nanakit sa kanya. Naguguluhan si Divina dahil sa nangyayari. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang dahilan ng gulo ninyo? Totoo ang sinasabi ni Karen. Nakita niya ang ginagawa ni Ashley sa akin kanina sa loob ng opisina. Kitang-kita mismo ng kanyang dalawang mata. Mapakla at puno ng pagsisising tura ni Tristan. Ngayon, Nay, sinong paniniwalaan mo? Ang babaeng yan o ang anak ninyo na walang hinangad kundi ang kabutihan para sa inyo? Natahimik si Nanay Divina. Pilit pinoproseso sa kanyang utak ang mga nalaman mula kay Tristan. Hindi maintindihan kung ano ang dapat na maramdaman, gayong nasaktan niya ang sariling anak. Noong araw na may sakit ako, iniwan ako ni Karen sa bahay para pumasok sa opisina. May pumasok sa kwarto ko at ang buong akala ko ay siya nagpapaligaya sa akin ng oras na yun. Hindi ko makilala ng maayos dahil nanghihina pa ang katawan ko. Ngunit laking gulat ko na lang na si Ashley pala ang kasama ko. Ano? Totoo ba yan? Napahugulhol ng iyak si Karen na marinig ang sinabi ng asawa. Nilapitan ito ni Beth para pakalmahin at yakapin. Biglang nagsalita si Ashley. Tristan, nagustuhan mo naman diba? Shut up, Ashley. Ang akala ko ay ang asawa ko ang gumagawa nun sa akin. Ginamit mo yun para takutin ako na sabihin mo ang totoo kay Karen kapag hindi ako pumayag sa gusto mo. Kaya ako napilitan na hayaan ka kanina. Napakawalang yamo. Nasaktan ko ang asawa ko nang dahil sa'yo. Mahal kita. Nagawa ko lang naman yon dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mahal ko ang asawa ko. Siya lang ang buhay ko, pero sinira mo kami. Napakarumi mo. Nilapitan ni Divina si Ashley sa kaginawaran ng malakas na sampal. Hindi lang isa kundi maraming beses. Ganti sa pagsisinungaling at pananakit sa kanyang anak. Walang hiya ka? Pinaniwala mo ako sa kasinungalingan mo. Sinaktan mo ang anak ko. Nay, kakampi kita diba? Kayo ni tatay. Gusto ko lang naman na magkaroon ng mga bagay na katulad dito. Naiinggit ako kay Karen, Nay. Kaya mo ba inahas ang asawa niya? Dahil sa naiinggit ka? Pinaniwala mo ako na mabuti kang anak. At sinaktan ko ang anak ko dahil sa'yo. Napakasama mong babae ka. Lumapit si Joaquin kay Ashley at malakas na sinuntok sa mukha. Labis ang panggagaliitin nito sa galit at bigla na lamang nitong sinakal ang anak dahilan para mapatama ito sa dingding. Panandali ang natigalgal si Divina dahil sa ginawa nito. Sinubukan nitong awatin ang dating asawa, ngunit wala itong magawa dahil sa malakas ito kumpara sa kanya. Papa, bitiwan mo ko. Naiiyak na pakiusap nito pero hindi ito pinansin ni Joaquin. Sinaktan mo ang anak ko. Nagmana ka sa nanay mo. Alam ko ang plano mong sirain ang buhay ng anak ko dahil iniisip mo na ako ang dahilan ng pagkamatay ng mama mo. Bulalas nito at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakasakal kay Ashley. Nagbigti siya dahil nalaman ko na hindi kita anak at gusto ko siyang iwan. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo dahil naawa ako sa iyo pero hayop ka. Sinaktan mo ang anak ko. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Papatayin kita. Sinubukan pang magpumiglas ni Ashley ngunit malakas at mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya gamit ang dalawang kamay. Lumapit din si Tristan para umawat pero marahas lang itong itinulak ni Joaquin. Napayakap na lang si Divina sa dating asawa ngunit huli na ang lahat. Tuluyan nang nawala ng malay si Ashley. Nanghihina at nanginginig na napaupo si Karen dahil sa takot. Binalot siya ni Tristan ng isang mahigpit na yakap. Nandito lang ako, Karen. Huwag kang matakot. I'm sorry. Naipit ako sa sitwasyon. Mahal na mahal kita higit pa sa buhay ko. Lumuluhang sumandal si Karen sa dibdib ng asawa.
Marahan itong hinaplos ang kanyang buhok saka pinalis ang mga luha. Patawarin mo ko, Karen, hindi ko sinasadya. Ikaw lang ang mahal ko at asawa ko. Joaquin, dalhin na natin sa ospital si Ashley. Baka mamatay siya. Tiyak na makukulong ka. Patay na si Ashley. Hindi siya titigil sa pagsira sa buhay niyo kung hindi ko siya papatayin. Tumawag kayo ng pulis. Susuko na ako sa kanila.